A Filipino Chinese born in June 1987. He experienced living a wealthy life in his early years. Everything changed when both of his parents passed away. And that's when he learned one's success does not depend on their parents. It depends on himself. After being a registered nurse, he volunteered at Palawan Provincial Hospital. A man with extreme passion for helping, he wanted to help not only those who are sick physically, but also those who have been psychologically, emotionally, and financially challenged. He focused on helping others achieve their dreams in life, guiding hundreds of people from different walks of life to earn their first million. He has influenced people from all over the globe, shared his story before 15,000 people in MOA Arena. He has spoken to crowds of over 20,000 people. He has mentored thousands, building leaders, dreamers, and achievers. He believes that if you're living but you're not making anyone's life better, you're wasting your time. One message, one goal. To inspire people all over the world to do something good, no matter how big or small, for someone else. Big dreams, big action, big inspiration. Please welcome Mr. Philip Hung Jr. Kung gusto mo magsimula ng negosyo na napakaliit ng puhunan and kumikita ka kagaya ng mga malalaking traditional business o wala ka pang pampuhunan ng mga malalaking business, dito ka sa Legacy Builders, dito ka sa Supremacy International. Napakaliit lang ng puhunan mo pero pwede kang kumita kagaya ng mga kinikita ng malalaking traditional business. So this is our community, guys. Bakit ang mayayaman lalong yumayaman at may hirap lalong naghihirap? Tama ba? Totoo yan. Ito yung tinatawag nating loss of money. You have to understand this. Inattenda namin to, binayaran namin to hundreds of thousands para lang matutunan ko kung ba't yumayaman at yung may hirap lalo naghihirap. And ngayon, isi-share ko sa inyo ng libre. Okay lang ba? Isi-share ko yun ng libre para sa inyo? Okay, sige. So, dahil advocacy namin to, isi-share ko ng libre. 95% ng mga tao ay naghahati-hati sa 5% na yaman ng buong mundo. Ibig sabihin, napakaraming tao, napakaliit na pera pinaghahatian. Then, sa right side naman, only 5% ng tao sa buong mundo ang nagmamay-ari ng 95% na yaman ng buong mundo. Is it unfair? Kung titignan mo, parang unfair. Ang konti nila, ang dami nilang pera, ang dami natin, pinaghahati-hatian natin 5%. Dissect natin yan. Nandito sa 95%, nandito yung employment and self-employment. Nandito sa 5%, nandito yung mga business owners and investors. Tatanungin ko kayo, sinong mas financially free? Sino mas may pera? Sino mas mayaman? Empleyado or negosyante? Negosyante. Tama! Pero bakit tayo nasa employment? Kasi yun ang tinuro sa atin ng magulang natin. Anak, mag-aral ka mabuti para graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Pag negosyante, iba. Anak, ikaw aral buti, lalo Chinese. Graduate man o hindi, ikaw manage ating negosyo. And most of the business owners, hindi nga sila nakagraduate eh. Wala silang diploma. Hindi sila nakagraduate. Pero sila ang nagiging financially successful. So wala tayong pinipiling background dito. Love singleness, simply, ang trabaho niya, we will work 8 hours a day. Alam ko marami nakaranas sa inyo yan. 5 days a week, 50 weeks for a year. Work for 40 years. 80,000 hours ang ilalaan mo for 40 years. Magtatrabaho tayo, sahod, gastos, utang. It becomes a cycle. Ito si Robert Kiyosaki, business guru siya, he's a billionaire. Ito yung na-realize niya. Magtatrabaho para sa sweldo, yung sweldo, gagastusin mo yan. Pag kinulang, mangungutang ka. Para mabayaran ang utang, magtatrabaho ka ulit, may sahod, gastos, utang, it becomes a cycle. Papansin mo, tumatanda ka na lang. Minsan, hindi pa dumarating ang sweldo mo, alam mo na kung saan mo ilalagay, aray ko. Tama ba? So, nagiging cycle lang siya, hirap makawala. Okay? Law of singleness, basically,
no work, no pay. Kagaya nangyayari sa akin kanina. Kasi inaasahan ko, sarili ko lang. Pag nasi-Sunday ko na wala na akong trabaho, no work, no pay. Walang security. Okay? Law of leverage. Ito yung tuturo ko sa inyo na focus ka dito. Lucio Tan. Si Lucio Tan, may iba-iba siya negosyo. Siya may-ari ng Tanduay. Century Park Hotel. May mga malls din siya sa kanya rin ng Philippine Airlines, Asia Brewery. Gantong kasimple. Sa lugar ninyo may nag-inuman. Bumili ng San Miguel. Si Lucio Tan ba nagbenta? Hindi. Kahit si Lucio Tan natutulog, nagpapahinga, nagbabakasyon, kumikita siya bawat bote ng San Miguel Beer at Tanduay. Bawat may mag-e-enroll sa kanyang school, may kita siya. Siya ba ang nagtuturo? Siya ba ang teacher? Hindi. Pero kumikita siya. Good business or very good business? Very, very good business. Yun ang tinatawag na leverage. May lumipad ng Philippine Airlines. Siya ba piloto? Hindi. Nagpapahinga, nagbabakasyon, natutulog, kumikita siya. Yun ang ituturo ko sa inyo kung paano yung gagawin. Lucio Tan has 40,000 employees. Working for him, 8 hours a day. Ibig sabihin in one day, meron siyang 320,000 hours per day. Ito yung no work, but with pay. Gusto mo ba yan? Siyempre naman, tamad tayo but is sa una, kailangan muna natin trabahuhin. We establish our business just like any other business. Pero later on, ang goal is for you to leverage. Okay. Now, next natin, may tinatawag tayong law of leverage and law of singleness. Law of leverage ni Lucio Tan, 80,000 hours, kinuha niya lang yun in 2 hours. Samantalang kung magtatrabaho tayo sa law of singleness, yung 80,000 hours, bago natin makuha yan, it will take us 40 years. It will take us 40 years bago natin maabot yan. So what's my point? This is working smart and this is working hard. Bakit ka mag-aantay ng 40 years kung kaya mo na pala siya kitain in just 3 to 5 years? Tama? So now, maraming gustong magnegosyo. 78%. Sabi ng Inquirer Business and Manila Bulletin. 75%, ikaw mismo, gusto mo naman magnegosyo. Gusto mo mag-manage ng sarili mong oras, gusto mo ng mas malaking income, gusto mo ng freedom, time freedom. Kaya lang ano nagiging challenge natin? Number 1, kulang ka sa kapital. Number 2, takot ka. Number 3, wala kang experience at hindi ka techie. Yan ang sinasabi natin, tama? Ang good news ko sa inyo, nandito kami para suportahan ka. Kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat sa pagbibigay ng oras. Sa video na to, nakita natin na kahit masipag ang isang tao, hindi pa rin laging nagiging sapat ang kinikita. At nakita rin natin kung bakit napakahalaga ng leverage para makabuo ng financial freedom. Pero ang pag-intindi sa problema ay kalahati pa lang ng ating paglalakbay. Sa susunod na video, ipapakita ko sa iyo ang 4 business model, ang mga benefits na makukuha mo at kung bakit maraming ordinaryong mga tao ang pinipiling magkaroon ng additional source of income nang hindi agad kinakailangan iwanan ang trabaho nila. Bago mo panoorin ang susunod na video, gusto ko munang pag-isipan mo ang isang tanong. Kung meron ng mas magandang paraan, handa ba akong matutunan to? Kita tayo sa part 2. Type ready kung handa ka nang makita ang susunod na video.